Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Sister Erlyn Taganile from CRC San Pedro Daughter Church. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating debosyon mula sa salita ng Diyos. Bago tayo dumako sa pagnilay-nilay, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Mapagpalang Diyos, dakila sa lahat, kami nagpapasalamat sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob. Humihingi kami Panginoon ngayong umaga ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawa na labag sa inyong kalooban. Sa isip man po ito, sa salita, maging sa gawa. Nawa sa umagang ito, kami ay inyong pakalinisin kasabay ng aming pagnilay-nilay. Nawa ipakita niyo po sa amin ang nais mo sa buhay namin. Maghari ka Panginoong Jesus, nawa patatagin niyo po at palakasin ang aming pananampalataya upang anumang pagsubok na dumating sa aming mga buhay, ito po ay aming mapagtagumpayan. Muli, pinupulit sinasamba ka namin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ngayon naman po, ating basahin ang Joshua 21 verses 6 to 8. Verse 6, ang mga sambahayan sa angkan ni Gershon ay binigyan ng 13 lungsod mula sa mga lipi ni Issachar, ni Asher, ni Naphtali at sa kalahati ng lipi ni Manases na nasa Bashan. Verse 7, ang mga sambahayan sa angkan ni Merari ay tumanggap ng 12 lungsod mula sa mga lipi ni Reuben, Gad at Zebulun. Verse 8, sa pamamagitan ng palabunutan, ayon sa inutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises, binigyan ng mga Israelita ang mga anak ni Levi ng mga lungsod at mga pastulan. Ang title ng ating pag-aaralan sa umagang ito, The Allotments for the Gershonites and Merarites. Ang aklat ng Joshua ay naglalaman ng mahalagang kasaysayan kung saan ang mga Israelita ay naglingkod at sumunod sa pinag-uutos ng Diyos sa pamamagitan ni Joshua na humalili kay Moises. Bilang gantimpala, pinagkalooban ni Yahweh ang bawat angkan at sambahayan ng mga lungsod at mga pastulan. Kung babasahin natin ang chapter 13, verse 14 ng Joshua, ang lipi ni Levi ay hindi binigyan ni Moises ng mga bahagi sa lupain sapagkat ang Panginoon mismo ang mana nila. Sabi sa Numbers 18 verse 20, You will have no inheritance in their land, nor will you have any share among them. I am your share and your inheritance among the Israelites. Kaya naman sa verses 6 to 8 ng chapter 21, ang angkan ni Gershon mula sa lipi ng Levites ay pinagkalooban ng 13 cities from the tribe of Issachar, Asher, Naphtali, and half-tribe of Manasseh in Bashan. Samantalang 12 cities from the tribes of Reuben, Gad, and Zebulun ang natanggap ng angkan ni Merarites. Sa pamamagitan ng palabunutan, ayon sa utos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises, all cities and pasture land were assigned to the Levites. Sa talatang ito, pinaalalahanan tayo na kahit hindi literal na kabahagi ang mga Levita sa pamamahagi ng mga lungsod at pastulan, biniyayaan pa rin sila ng Panginoon ng kanilang mga lungsod na matitirahan at susuportahan sila ng iba't ibang mga tribo. Patuloy silang sumunod sa Panginoon at dahil sa kanilang katapatan, hindi sila pinabayaan ng Diyos. And just like the other tribes, they obeyed whatever God has commanded. When they were told to contribute their part, they were very willing to share. Walang nagmatigas. Kagaya rin natin bilang pamilya ng Diyos, tayo ay handang tumulong at magbigay sa kung anong meron tayo. Kaya nga sabi sa Isaiah 1 verse 19, kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. God is faithful in His promises. Siya ang Diyos noon, Siya ang Diyos ngayon, at Siya ang Diyos magpasawalang hanggan. Hindi Siya nagbabago. The only thing we need to do is to obey, as obedience to God brings blessing. Sa Deuteronomy 28 verses 1 and 2, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Minsan, pakiramdam natin ay hindi natin kaya, ngunit ang Diyos na tumutulong sa kanyang bayan noon ay Siya ring tumutulong sa atin ngayon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Bilang ating pagtatapos, anuman po yung bagay na ating ginagawa, maliit man po yan o malaki, ay nakikita niya. At ang kanyang gantimpala ay tiyak sa panahon at paraan na Siya ang magtatakda. Iba kapag si Lord ang kumilos, He works in mysterious and unexpected ways. He is a God of phenomenal blessing.
Yun lamang po at sa Diyos ang papuri. Tayo po muli ay dumako sa maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat sa mga salitang inihayag mo sa umagang ito. Tunay nga, Lord, na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ikaw ang Diyos ngayon, at ikaw ang Diyos magpasawa ng hanggan. Salamat sa mga salitang inihayag mo sa umagang ito kung gaano kahalaga ang pagsunod sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging katulad ng mga Israelita na tapat na naglingkod sa inyo. Kaya naman, Panginoon, ikaw ay naggantimpala sa kanila ng mga lungsod, ng mga pastulan. At alam namin, Lord, ngayon, hindi mo rin po kami pababayaan. Malayo pa ang aming takbuhin. Marami pa po kami kakaharapin na mga pagsubok. But still, isa lamang ang aming pangahawakan na pagtagumpayan niyo na po ang sanlibutan. Kaya naman, Lord, sa inyo lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian, sa matamis mong pangalan na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating mga puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli niyo po kaming samahan bukas sa pagninilay-nilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya niyo pong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon at magandang umaga.